Ano bang ano ng mama mo? Kasi sabi nila yung mama mo hindi raw niya naingatan yung pera. May problema din siya sa pag-iisip. Tama ba yun? Minsan po, medyo mawala po yung Ha? ani po. Ani, pang ilan kang anak? Pangalawa po, Pangalawa sa panganay. Asaan yung panganay nyo? nasa Tuguegarao raw po siya. Tugigaraw. Doon na siya nakatira. Urong ka din. Ayan. Ano nangyari sa kamay mo? Namaga po parang Bakit na may sugat? Pinadoktor mo yan. hindi. Bakit? Ay, pigain natin. Kasi may nana siya. No? Padoktor mo sa center. Kasi lalaki ng lalaki yan. May asawa ka na? Meron. Lakasan mo, be? Meron na po. Ilan na anak mo? 2 po. Kumusta ang buhay ninyo dito? Ganito lang po. Hmm? Ganito lang? Paano kayo nabubuhay? Mahirap ba? Ilan anak mo? 2 po. 2. Ilan taon ka na? 29. 29 naman. Anong trabaho na asawa mo? Construction. Sa construction. May trabaho ngayon. Meron. Si nanay, kumusta si nanay? Ito lang po, medyo naano po yung isip niya kasi palagi na lang ako pumupunta dito. Ay, palagi ikaw pupunta dito. Bakit ikaw lagi pupunta? Kasi ayaw ko po na maalis sila mama. Ayaw mong? Umaalis sila mama dito. Lagi bang umaalis mama mo? Ano bang meron pag umalis siya? Ay, pinupunta niya po, naglalakad po sila hanggang dun sa Kabagan po. Bakit sila naglalakad? Dun daw po siya maghanap ng pagkain ng mga kapatid ko. Nasasaktan ka rin ba o nahihirapan ka rin ba pag nakikita mong naghahanap ng pagkain mama mo? Opo. Ano bang ano ng mama mo? Kasi sabi nila yung mama mo hindi raw niya naingatan yung pera. May problema din siya sa pag-iisip. Tama ba yun? Minsan po, medyo mawala po yung pinag-iisip ni mama. Tapos minsan bumabalik din po kapag nakikita niya yung mga kapatid ko. Pag nakikita niya yung mga kapatid mo, nawawala or paano? Kasi minsan nung namatay po si Papa, doon na po nagsimula ang ni mama nang nawala ang pinag-iisip niya. Dati okay naman. Opo. Nung namatay ang papa nyo, nagka-depress na siya. Opo. Lagi mong kakausapin yung mama mo, patapalakasin ninyo yung loob niya, ha? Kayong mga anak yung tutulong sa mama nyo, ha? Lalong-lalo na si Rafael. Anong ginagawa mo bilang nakakatandang kapatid? Anong ginagawa nyo sa mama nyo pag nagkakaroon siya ng problema? Pinakausap ko po siya na wag po siya mag-aalala kasi nandito naman po kami. So dito, hindi kayo nakatira dito, sila lang Opo. ni Rafael. Opo. May sariling bahay kayo. Meron po. Okay. Laban lang. No. Nahihirapan din ba kayo pag nakikita nyo yung mama nyong nahihirapan? No. Pero yung mga ibang kapatid ko po, kahit anong sabihin ko sa kanila, hindi sila maniniwala kay mama. Bakit? Hindi sila naniwala na? Ganyan po si mama, pag tumatawag po ako, pinapatayan nila ako ng cellphone. Tumatawag ka sa mga kapatid mo para explain yung sitwasyon ng mama mo pero hindi sila naniwala. Opo. Ba't ka naman pinapatayan ng cellphone? Ewan ko po sa kanila. Baka wala na po ang kwenta mga magugulan na rin. Sorry? Baka? Wala na po ang kwenta yung mga magulang namin sa kanila. Ay, ba't ganun? Hindi Magulang natin yan. Kaya nga po yung sinasabi ko sa kanila.
Ano man meron tayo ngayon, wala yan kung wala tayong nanay, di ba? Opo. In-explain mo ba sa mga kapatid mo yung sitwasyon? Opo. Anong sagot ng mga kapatid mo? Yung pinawala lang po nila. Binabaliwala nila. Opo. Ano yung pangalan mo ulit, ate? Ani po. Ani, naka-video tayo. I-upload namin to sa social media, sa aking YouTube channel. Okay lang po ba? Okay lang. Mapapanood ng mga kapatid mo ito. Siguro kung hindi ka man nila pinapakinggan pag tinatawagan ka nila, ay tinatawagan mo sila, papatayin ka nila. Pero sa pagkakataong ito, may gusto ka bang sabihin? Dahil I'm sure mapapanood nila to. Baka sakali sa panawagan mo or sa mga sasabihin mo mapapanood nila, mapakinggan nila, baka maniwala na sila. Sige, manawagan ka sa mga kapatid mo para pagtulungan ninyo yung mama nyo. Sige, tagsawang ka mo ba? Lalong-lalo na dun sa panganay. Anong sasabihin mo dun sa panganay? Kasi sabi pangalawa ka. So, ang nangunguna dapat tutulong dito, isa rin yung panganay dapat, di ba? O, anong sasabihin mo sa kanya para tulungan kanila para sa kapatid mo si Rafael at saka si nanay? Sabi ko lang po, dapat tignan lang po sila. Sila po, tignan lang po si mama para maano naman po yung isip ni mama. Kuya, kung tignan mo na lang po yung institusyon nila mama, ubi ka naman dito. Hindi ba umuwi dito yung kuya mo? Hindi po. Gaano na siya katagal hindi umuwi? Wala na, namatay si papa, hindi na po umuwi dito. Parang inabandon kayo. Ilang taon na pa namatay papa nyo? 11 years na po si papa. Ala, so 11 years, hindi na pumunta yung kuya mo dito. Hindi na po. Hindi na siya nakita ng mama mo. Hindi na po. Kaya nagkakaproblema si nanay. Siyempre nawala na yung tatay nyo tapos hindi pa pinuntahan ng kuya yung panganay. Bakit ganon? May galit ba siya sa inyo? May tampo ba siya? Wala naman po. Pero yung po, simula nung bata po, yun ayaw niya kasi sila mama. Bakit naman? Nay, ano pangalan ng kuya mong panganay? Kuya Hari po. Nay, panganay nyo si Kuya Hari. Hindi mo na siya nakikita? Ilang taon na po? 5. So sabi ni ate, nasa 11 years na. Gusto mo makita yung anak mo? Kawawa naman ng nanay. Bakit hindi siya nagpupunta, Nay? Si Hari. May pamilya siya po. Ay, may pamilya na. Sa Tugigaraw. Sa Tugigaraw. Malapit lang Tugigaraw dito. 30 kilometers magmula dito, di ba? 30 o 35. Pero kahit minsan hindi nagpunta dito, bigyan man lang kayo ng isang supot na tinapay. Anong trabaho ni Hari? Po, anak niya. Ha? Dalawa yung anak niya. Sorry? Dalawa. 2 anak. Opo. Di sana dalhin niya rito, ano? Pasyal niya, makita mo yung mga apo mo po. Di ba? Sige kuya, ay ate, manawagan ka kay Kuya Hari ba pag napanood niya to. Sabihin mo kahit ipasyal lang niya yung mga pamangkin mo para matuwa si nanay, di ba? Sige, manawagan na, samantalahin mo. Kuya, kung gusto mo makita si mama, uwi ka dito sa Isabela. Frankie.